Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... She doesn't like mess. She's very well ordered. Medyo OC. Sana magkasundo kami, no? Narito na nga ang ating pakabangan ngayong Lunes sa abot kamay na pangarap. Bagong yugto na nga dito sa buhay ni Lynette na bilang mag-asawa sila ni Carlos Benitez. At tapos na nga ang kanilang kasal at dito naman napunta sa receptionist kung saan ay nagkahagulo nga dito sa party ni Lynette dahil sa kagagawan nga dito ni Moira. Pinalitan nga ni Moira itong mga kalapati na sana ay magiging simbolo sa magiging kasalan dito nila Lynette at Carlos. At nagbayad pa itong si Moira upang palitan ang dala niya at ang kapalit na ilalagay niya doon. At binayaran nga ni Moira ang lalaking ito kapalit ng abala daw di umano. At dito naman nanatagpuan ni Doc Ray Meneses itong si Moira at nagtanong kung ano daw ang ginagawa dito sa receptions ni Lynette at Carlos. At dito naman na sinabi ni Moira na panunuorin lang naman daw niya ang magiging circus ng kasalan ni Lynette at Carlos. At yun pala ay ginawa ni Moira na mga palaka ang inilagay doon nang sa ganun ay magkakagulo ang mga tao roon na naroon sa party na iyon. At hindi naman nagustuhan ni Carlos ang nangyari sa ginawa ni Moira at ang gusto nga nito na pagbabayarin itong si Moira dahil sa ginawa nito. At dito naman na humihingi ng pasensya itong si RJ kay Carlos at kay Lynette. At dito naman na sinabi ni Carlos na wala namang kasalanan itong si RJ. At ang gustong mangyari ni Carlos na pananagutin nga itong si Moira at hindi naman masisisi ni RJ kung gagawin ni Carlos na panagutin niya ito. Subalit itong si Lynette ay sinabi dito kay Carlos na kilala naman daw nila itong si Moira na nagiging nature nito na manggulo at sumugod. Kaya wag na daw nilang hayaan na masira ang gabi ng kanilang kasal dahil lamang kay Moira. Kaya hinayaan na lamang ni Carlos ang mga desisyon dito ni Lynette. At maya-maya nga ay nakiusap itong si RJ na kung gusto sana niyang makausap itong si Lynette tungkol sa kanyang anak na si Annalyn. Subalit iba pala ang mga itinatanong dito ni RJ na sinabi niya dito kay Lynette na tila hindi daw siya makaka-move on dahil nawala na nga daw siya ng karir, pati ba naman itong kanyang kaisa-isang love life na si Lynette ay nawala na rin sa kanya. At dito naman na lumapit itong si Michael at masyadong nang paepal dahil sa sinabi ni Michael na baka hinahanap na daw itong si Lynette ni Carlos. Sana naman daw ay magkaroon ng kunting respeto itong si RJ at tila hindi nga nagugustuhan ni RJ ang tabas na mga pananalita dito ni Michael. Samantala, nagalinlangan naman itong si Annalyn na tinanong itong si Harry na kung hindi ba daw sila magkakasama sa bahay nila ni Carlos. At yun nga ay sinabi naman ni Harry na hindi nga raw dahil ay may kanya-kanya naman silang pamumuhay. At umaasa itong si Annalyn na sana raw ay magkakasundo talaga sila ni Carlos. Subalit dito ay unti-unting lalabas ang tunay na ugali ni Carlos Benitez na makukonfirm dito ni Lynette dahil sa silos din naman dito ni Carlos malaman niya na patuloy pa rin na nakipag-communicate itong si Lynette dito kay RJ kahit ay kasal na nga itong si Lynette dito kay Carlos. At hindi maiwasan lalo na't malalaman ni Carlos ang tungkol sa sulat na ipinadala ni Lynette kay RJ. At dahil dito mapagbuhatan na naman ang kamay ni Carlos itong si Lynette na hindi sukat akalain dito ni Annalyn na masasaktan ng kanyang ina. Kaya yan naman ang ating pakatutukan kung pagsisihan nga ba dito ni Lynette ang pagkasalan niya dito kay Carlos Benitez na hindi niya kinikilalang lubusan ang kanyang mapapangasawa. Yan po ang aking karagdagang latest update at maraming pong salamat sa inyong pananatiling panonood dito sa aking munting channel. Hanggang sa muli, bye-bye!